Ang regalo ng Sabbath, araw ng pahinga at pagpapanibago. Sa mundong tila hindi tumitigil, puno ng trabaho, ingay at pag-aalala, ang Sabbath ay parang isang malalim na buntong hininga. Isang paanyaya mula sa Diyos na pansamantalang huminto, magpahinga at alalahanin kung sino tayo at sino ang ating Diyos. Ang Sabbath ay hindi lang isang tradisyon o batas pangrelihiyon. Isa itong utos ng Diyos mismo. Sa Exodo 20:8-10, mababasa natin, alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ito'y gawing banal. 6 na araw kang gagawa at tapusin ang lahat ng iyong gagawin. Ngulit ang ika-7 araw ay Sabbath para sa Panginoon mong Diyos. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa sa loob ng 6 na araw ay nagpahinga sa ika-7 araw. Hindi dahil siya'y napagod, kundi upang tayo'y bigyan ng halimbawa. Ipinapaalala ng Sabbath na tayo ay higit pa sa ating mga ginagawa. Itinuturo nitong huminto, magnilay at muling kumonekta sa ating pamilya, kapwa at higit sa lahat sa Diyos. Hindi lang pahinga sa katawan. Totoo, ang Sabbath ay pagkakataon para magpahinga ang ating katawan. Ngunit higit pa doon, ito ay espiritual na pahinga. Panahon ito para magpasalamat, magnilay, at makahanap ng kapayapaan sa presensya ng Diyos. Sa Marcos 2:27, sinabi ni Jesus, "Ginawa ang Sabbath para sa tao, hindi ang tao para sa Sabbath." Ibig sabihin, ang Sabbath ay hindi pabigat, kundi regalo. Paraan ito ng Diyos upang alagaan ang ating buong pagkatao, katawan, isipan at kaluluwa. Panahon para muling kumonikta. Maraming tao ang abala sa paghahangad ng tagumpay, pera o kasikatan. Ngunit ang Sabbath ay paalala na huminto at itanong, kumusta na ang puso ko? Kailan ako huling naglaan ng tahimik na oras sa Diyos? Kumusta ang relasyon ko sa pamilya? Ang paglalaan ng oras sa pagsamba, panalangin at simpleng ngulit makahulugang sandali kasama ang mga mahal sa buhay ay nagbabalik ng tamang pokus sa ating buhay. Natututo tayong pahalagahan ang walang bayad na biyaya ng Diyos. Sabbath sa panahon ngayon, parang hindi katanggap-tanggap na magpahinga. Marami ang nagsasabing wala akong oras o sayang ang araw. Pero ang Sabbath ay pagsuway sa kultura ng sobrang pagkakaabala. Paalala ito na ang Diyos ang ating tunay na tagapagkaloob. Ang Sabbath ay hindi pagiging tamad, kundi pagiging intensyonal. Pwede itong isabuhay sa pamamagitan ng sama-samang pagsamba sa simbahan, tahimik na panalangin at pagbabasa ng Biblia, pagpapahinga kasama ang pamilya, paglalakad sa kalikasan, pag-off ng gadgets at paghinga ng malalim. Ano man ang itsura nito para sa iyo, ang mahalaga ay ang layunin. Magpahinga, magninay at muling lumalim sa pananampalataya. Pasilip ng langit. Ang Sabbath ay larawan ng langit. Sa Hebreo 4:9, mababasa natin, kaya't may kapahingahan pa para sa bayan ng Diyos. Tuwing Sabbath, pinapaalala sa atin na may inihandang pahinga ang Diyos sa kanyang kaharian. Kapahingahang walang hanggan. Kaya't bawat Sabat ay isang rehearsal ng kaligayahang walang katapusan sa piling niya. Pangwakas na paalala. Ang Sabath ay hindi lumang batas. Ito ay buhay na paanyaya. Hindi ito tungkol sa mahigpit na alituntunin, kundi sa relasyon. Ito ang tinig ng Diyos na nagsasabing, "Anak, itigil mo na ang iyong pagtakbo. Magpahinga ka sa akin." Ngayong dumarating na naman ang katapusan ng linggo, alalahanin natin ang araw ng Sabath, hindi bilang obligasyon, kundi tugon sa pagmamahal ng Diyos. Sa katahimikan ng Sabath, matatagpuan natin ang lakas, linaw at kapayapaang tunay.